Tanggalin ang bus carousel at maningil ng congestion fee. Kabilang po yan sa mga ideyang pinalutang para mas lumuwag umano ang EDSA. Pero umani ng pagtutol mula sa ilang pasahero at motorista. Ang paglilinaw ng MMDA sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Kapag pinagkakasya ang 470,000 na mga sasakyan kada araw para sa kalsadang 250,000 kada araw lang ang kapasidad, ito ang nagiging resulta. Ang araw-araw na kalbaryo ng traffic sa EDSA. Ang mga solusyon sa traffic sa Metro Manila ang paksa kahapon ng pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at ng MMDA, DILG at DOTR, lalo pat host ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa susunod na taon. Ginagawa na po yung timetable at yung preliminary traffic management plan na para po sa rehab ng EDSA. Target pa rin po ay makapagsimula ng March para matapos po siya in time for the ASEAN. Southbound lang muna po ang gagawin. Isa pa sa mga solusyon ipatutupad na ang pagtanggal sa U-turn slot sa C5 Kalayaan na papalitan ng underpass. Bahagi raw ito ng Comprehensive Traffic Management Plan na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Pero ang pinaka-kontrobersyal marahil na ideya na pinalulutang, ang pagtatanggal ng EDSA bus carousel para mas lumuwag ang EDSA. Agad na paglilinaw ng MMDA. Gagawin lamang ito kapag naitaas ang kapasidad ng MRT3 at ang malilibreng linya. Gagawin namang eksklusibo para sa mga sasakyang high occupancy o may sakay na 3 pasahero o higit pa. Umani na matinding pagtutulang mungkahi mula sa mga gumagamit nito. Pero agad na paglilinaw ng MMDA, mungkahi pa lang ito at nakadepende sa isang mahalagang kondisyon. Sa sitwasyon ko, hindi kasi malaking bahagay sa akin yung EDSA bus carousel eh. Ay hindi po. Kapag nangyari na po, mag-MRT na lang din po ako. Ang primary factor po dyan, nga, again, uulitin ko po, ay kung kaya na ng MRT na i-accommodate lahat ng passengers, including yun pong sumasakay ng bus carousel. So, until mangyari yan, hindi po aalsin ang bus carousel. Isa pang naisip na paraan para umiwas sa pakikipagsiksikan sa EDSA mga motorista, ang congestion fee na mayahalin tulad sa toll sa EDSA sa tuwing rush hour. Pero mismong Pangulo raw ang nagsabing maaaring hindi pa ito napapanahon. Pwede lamang yan kung may alternatibo na, kung efficient na yung mass transport natin. Kasalukuyan namang dumadaan sa konsultasyon sa mga lokal na pamahalaan, ang mungkahi ng MMDA na i-adjust ang oras ng trabaho ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa mga tanggapan ng gobyerno. 300,000 kawani raw ng mga commuter ang mauusog ang oras ng pagko-commute sa mungkahing ito. Pero kailangan pa rin daw konsultahin ng pribadong sektor at ang publiko na nakikipagtransaksyon sa gobyerno na maaaring maapektuhan sa adjustment na ito. Ang mga polisiya sa pagtugon sa problema sa traffic nanggaling sa mga ahensya ng gobyerno. Pero ano kaya mungkahi ng mga ordinaryong motorista at commuter na araw-araw sumasagupa rito? Mass transport lang talaga kasi if you look at other countries kasi, they are really investing in MRT. May improve yung mass transport natin. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Naniniwala ang Transportation Department na isa sa pinakamaasahang public transportation sa Metro Manila ang EDSA Busway. Nakapagsilbihan niya ito ng mahigit 63 milyon na pasahero noong nakaraang taon. Hinihintay na lamang daw ng DOTR ang resulta ng pag-aaral kung paanong mapapaganda ang operasyon ng busway. Kaugnay naman sa planong buksan ang bike lane sa mga motorsiklo, dapat daw itong masusing pag-aralan.